Nagtrending sa social media kamakailan ang naging privilege speech ni Councilor Dang Mamaril sa nakaraang session sa konseho noong nakaraang Lunes, September 16 sa kanyang pagpuna sa pamamahala ng munisipyo ng kasalukuyang administrasyon. Sinagot naman agad ni Mayor Heslani ang mga issue na binabato sa kanyang pamamahala. Kung binabato sa inyo ngayon mga issue, isa po yung palengke po ng Malasiki, mga napapabayaan nyo na daw po, Mayor. Ano sabi? Kung na-remember niya, meron silang inappropriate dyan, pumirma din siya for the repair, drainage, and mga bubong. So happen lang naman na talagang matagal na yan. Hindi naman lahat ay na-repair kasi kung good pa, talagang pag matanda na, di ba, may lalabas na repairs dyan. Okay. Isa pa, Mayor, regarding palapit na po yung Pasko, yung dating ginamit nyo daw po na Christmas lights sa bayan, mukhang bibili pa daw, gagastos pa uli daw kayo. Sa inyo ba, kung sakasakaling yung damit nyo ay matagal na napawisan mo sa paglalakad mo, susot mo pa ba ulit? At nilinaw din ng alkalde ang naging problema sa ospital ng bayan. Proban nila yung position ng doctors, nurses na created na talagang kailangan po doon. Dahil noon, they're just having 20,000 pesos per doktor once a week na duty nila. Ang hinahanap po dito ay yung permanent status, and many are very much eager to serve Malasiki dahil we will be having doctors, influx of doctors, as long as we will be appropriating for their salaries. Alam niyo naman, napakabigat po ng salaries ng medical practitioners. And the history of the increases of our budgets would come from the kumbaga Mandanas-Garcia ruling, that if you have around an increase of 60, 65, you compute that for 45% would be personnel services, 20% would be for the development fund, and others yung sa one po natin, sa MDR po natin, sa disaster. Mayroon po yung quick response, naka-budget na po na set forth by the local governments, priority. And having budgets of this, pag-loan kasi, pag-repair parang hindi pwede. Construction nga alam ko ang pwede. Kasi naglo-loan din ng Malasiki. Tinitingnan namin yung para sa hazardous waste. Waste or basura ngayon ay problema natin sa lahat ng bayan niyan. Hazardous, paano mo gigiling yan? May septic boat doon. Yung trucks, dilapidated na, Mayor Dumantay pa yun. So we need to an additional, and the repair of the road and drainages here at kung na i-across namin dito para mag-flow yung tubig doon. Sa DPWH yung ginawa, walang butas na across. So paano magkaka-flow yung tubig dyan? Building kinagkagawan dyan si Councilor Kelly. Yun ang isang target din namin. So, these are improvements. These are improvements, lahat naman yan. And tungkol doon naman sa slaughterhouse, 1980 pa na-construct yan. And mayroon nang pinalabas ang NMIS na hindi na pwede yung inyong slaughterhouse. so kailangan na aalisan na ng permit. And for health purposes din yan. Human consumption, pag hindi healthy yung karne ng baboy o manok, hindi mo pwedeng consumption yan. So it is also the responsibility of the municipality. So being an executive officer, titingnan mo lahat. Titingnan mo lahat. Now, with this Mandanas-Garcia ruling na tumataas ang ating national tax allocation, yan tayo. We have now budget. We have now po budget. So, yan po ang i-focus po namin yung health services po.
Pinabulaan naman ni Market Supervisor Ray Soles ang isyong napapabayaan na ang kaayusan sa public market. Hindi naman po pinapabayaan ni Mayor po ang tindahan ng Malasiki. Kasalukuyan nga pong nire-repair po lahat yung mga drainage po nila, tapos yung mga gutter po ng tindahan po ng Malasiki. At saka talagang inaayos po namin lahat yung kasalukuyan po na inaayos po lahat. Nagsimula na po kami nung mga ilang buwan pa po ang nakaraan para maayos po namin yun. Ang engineering po ang nagpupursigi na engineering office po ang nagpupursigi po na maayos po ang drainage po namin para yung daloy po ng tubig ay talagang tuloy-tuloy na po at hindi na po mababaha ang palengke. Yung sinasabi nilang gutter na tumatagas po, inayos na po nila yung mga iba, naayos na po yung mga iba. Kaya siguro by next month po, matatapos na po yung pag-aayos na yan. Saka kaunti na lang po siguro ang complaint. Mababawasan po namin yung complaint po ng mga nakararaming nagtitinda po dito sa palengke. So yung mga sirang bubong po sa palengke, sir, wala na po bang pagtagas ng tubig kapag umulan? Sa kasalukuyan po, mayroon pa po. Hindi namin maiano yan na mayroon pong tumatagas. Kaya lang, kaunti na lang po talagang ayusin po talaga. Siguro maaaring matapos po bago mag-ilan. Ilang naman po. Wala akong problema dito, ma'am. Dito sa sa harap namin yung ginawa nilang kanal. Yung butas nangangamoy, mabaho. Okay, kumusta naman po ang kapaligiran ng palengke ng Malasiki? Wala akong problema. Okay, kumusta po ang palengke po ng Malasiki po, ma'am? Ay, okay po, maayos. Maayos po. Malakad nila, meron ditong gwardiya dito na nag-asikaso dyan ng pag hindi maayos yung paglalagay nila ng paninda nila, nakaharang sa... Kaya ito na lang ang sagot ng alkalde. Batang bata ka pa, marami ka pa. Kailangan intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kasama si Mr. X, RJ Comment. Ako ang inyong expose, Bernard Bautista, nagbabalita para sa Northern Expose News Online.